i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman, ang side ng person mo. Inilatag ko na dahil mahirap gamitin ang oracle deck na to sa collective reading. So, muna tayo sa side mo. Current situation mo. So, may friend zone tayo dito. Mukhang may crush ka sa friend mo. Either nagko-connect kayo o nag-expect ka sa kanya ng communication na i-reach out ka niya kung hindi kayo madalas mag-usap. Feeling mo soulmate mo siya. Ngayon, dito sa person mo, may workplace romance tayo. So, iniisip ko kung ka-workmate mo ba to? O na-fall in love siya sa ka-workmate niya? O ka-workmate nyo kung magka-workmate man kayo. Parang unexpected na nangyari o who knows. Baka karelasyon niya na talaga tong ka-workmate niya. Forever young. Baka mas bata sa kanya tong nagugustuhan niya. So either sila na o crush niya rin yun. I mean, may crush siya sa iba, ka-workmate. So yan ang current situation. Masyadong specific yung kwento dito. So kung hindi mo kwento, di wag mo na panoorin. Pero kung para sa iyo, let's proceed. So, anong feelings niya para sa iyo? O, third party, meron nga. May someone else nga siya, O baka barkada lang tingin niya sa'yo. Isa sa barkada, peers. Mamaya tingnan natin. Distracted. Nadidistract siya kasi nga may someone else sa kwento. Friendship doon. Baka friends lang tingin niya sa'yo. So, yun ang current feelings niya sa'yo. Pero tingnan pa rin natin. Baka may iba pa yan. Feelings niya para doon sa other person. Kasi tingin ko nga may someone else siya. Either crush niya pa lang o sila na talaga. Loyal pala siya dito. Nahulog to. So, hindi kasi kita. Ayan, pwede na yan. Delay to. Current feelings niya para sa iyo. Gusto niya ng peace. Sa pagitan yung dalawa, friends lang siguro talaga ang feelings niya para sa iyo. Kasi nga may someone else siya. Na para bang kung alam mo na in a relationship na siya, ang dating sana marespeto mo na may mahal na siyang iba. Pero kung di mo alam, ito na nga ang clarity mo. Mukhang meron nga siyang nagugustuhang iba. Kaya pala na friend zone ka dito. Hindi niya nire-reciprocate yung feelings mo kasi nga mukhang
May iba siyang mahal o gusto. Distracted siya, sidetracked at distracted. Pares lang yan. Kumbaga, yung attention niya nasa iba, hindi siya makapag-focus. Kasi nga, may influence ng iba, presence ng iba sa kwento na to, may third party. Pero kung isasama natin to, friendship, peers. Di ba friendship yan? Isa lang yan. Yun lang talaga tingin niya sa iyo. Ngayon, dito, sa puso niya, mukhang nag-away siguro sila. Dahil, bakit may releasing dito? Letting go, moving on, walking away. Ito, apology, forgiveness, return, sorry. May something na nangyari sa kanila. Nag-away siguro sila. Na parang ang gustong mangyari ng person mo ay mag-move on na sila sa problem at magkaayos na. So, anong feelings ng person mo sa kanya? Loyal siya. Kita mo naman dito. Sabi, trusting, reliability, believing. Pero tingnan natin ano bang nangyari. Ano bang maganda? Ito na nga lang. Anong nangyari? Ba't nag-away sila dito? Na parang gusto mag-sorry ng person mo. Gusto niya bumalik. Gusto niya ng apology, forgiveness. Anong ginawa ng person mo sa kanya? Sa other person? Kasi parang lumalayo yung other person dito sa person mo dahil nainis nga. Tingnan natin anong problem ba sa kanila. Puro king. Ano makitang idea dito? So, ang dating, anong pinagawayan nila? Kasi parang walang time. Laging walang time. Yung person mo, doon sa other person, masyado siyang workaholic. Yun lang ang nakikita ko ditong reason. Parang yung energy ng person mo ay laging nasa work o paano mag-earn ng money na para bang feeling ng other person walang care, walang love sa connection nila kasi walang binibigay na atensyon yung person mo sa kanya. Parang kulang siya sa atensyon kaya nainis siya sa person mo. Yun, kulang sa pansin ang ugat ng kanilang drama. Ngayon, tingnan natin ano pang ibang detalye para sa iyo. Pregnancy. Someone is expecting. Baka buntis na itong OMG, ang bilis naman. Pregnancy, someone is expecting. Either buntis na itong someone sa connection nila. Hindi ko alam kasi kung sino ang person mo dyan. Babae ba, lalaki? Kung impossible, sabihin natin LGBTQ. May someone na kakilala mo, kaklose mo, o sa paligid mo lang, buntis na ngayon. Okay?
So, case-to-case basis. Sabihin naman natin ikaw yung in a relationship din sa iba. May crush ka sa someone, pero in a relationship din sa iba. Baka ikaw ay buntis. Magbubuntis na, OMG. Ng boson mo. So, again, case-to-case basis. Kung saan na lang kayo applicable. Give it time. Everything in divine timing. Let things flow. Dalawa na hulog. So, sabi dito, Guardian, a lost loved one watches over you. So, may guardian angel kayo na nagbabantay sa inyo. Pero more like, this is loved one na nagbabantay sa iba sa inyo. May nagbabantay sa inyo. Narcissist. Someone is too full of themselves. So, may someone sa kwento na to ay narcissist. Anyways, mahaba pang oras. Kuha tayo ng clue. So, magbibigay ako dito ng 6 na lang. 6 na clue. Para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. So, ang clue natin pwedeng tumama sa iyo, sa person mo, o sa other person. So, anong clue natin dito? Pisces. Pisces, Capricorn. Virgo. Ano to? Cancer. Magician. Mercury to eh. So, Virgo, Gemini, Pisces na naman. So, muulit Pisces natin. So, ulitin ko. Pisces, Capricorn, o Capricorn, Virgo, o Virgo, Cancer, o Cancer, ito, Virgo, o Gemini, ito, Pisces ulit. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.